So ayan mga kaparmer, magandang araw at ngayon ay kukuha po tayo ng kumpay. Bali ang kumpay ko nga po palagi ay walang iba kundi saging na pinaka mabilis panguhain at saka pinakamarami dito. Marami kaming tanim na saging. Kaya po saging po ang ating palaging kinukumpay sa ating mga baka. Ayan, bali ang kukunin ho natin itong ganito. Ay, mga payat. Wala nang pag-asa yan. Pagdating ng tag-araw, unti-unti na ring matutuyo po yan. At saka po yan, yung nasa gitna. Bali dalawa. Gawa ng dalawang baka ay tag-isa sila. Mamaya ulit hapon, dalawa ulit ang kukunin ko. Sana lang ay walang ahas. At nung nakaraan po ay ako yung naglipat ng baka ay may nakita kong ahas. Ay kakaunting hakbang na. Kami nagkatitigan pa ng ahas eh. May ginalat hindi ako natuklaw, maliit lang naman ho. Siguro gahin lalaki. Ay may nakita ko pat nasa damo. Muntik na ako. Ayan po yung ating nakuhan saging ano. Gigilingin ko na po ito. Katamtaman lang. Binti hanggang gahita po ang laki niyan. Ayan. Pero mahaba po. Kaya ganyan kahaba yan. Gawa nga na siksika na po yung mga saging dito. Kumbaga hindi na talaga gaganda. Ayun o, ang liliit na ng dahon, papayat na ng katawan. Kaya maganda tanggalin na yung iba para hindi na sumikip at mabawas-bawasan yung kalat, yung pinakasuwi. So ito ay panama na po doon sa panama na po yan doon sa dalawang baka namin. Napakakainin ko ngayon tanghalian. Tanghalian nila to. Yung hapunan ay di mamaya ng hapon. So gigilingin ko na to. One eternity later. Saging. Giniling na saging na hinalawan po natin ng feeds. Hog breeder po at saka palyat at saka molasses. So hindi na tayo naglalawak ng asin. At ayos na ito. Gutom na eh. Lubog na ang bubusugan eh. Mamaya bundat na yan. Ayun po yung isa. Nasa banyera ang pakainan. Mas marami ang binibigay ko doon at gawa ng ini mas masiba ayo kaysa dito. Pagdating sa saging. Pero ito malakas sa damo. Talagang pagkatapos nito kumain ng ganyan, ng saging at saka ng feeds, yan po ibabalik na ulit dito sa damo. Ayun, pagkatapos ng tulala na yun, ihiga na at munguya na lang hanggang sa matulog. Antay na ulit yan ang bigay ulit natin. Pero nakain din naman ng damo. Hindi gaya nitong isang to na napakatakaw. Pagkatapos po nito, ipakikita ko sa inyo yung paggawa ko ng stopper na plastic. Yung drum na ginagamit po sa Padre Garcia. Yung ginagamit na stopper ng... So yung pong ginagamit na stopper ng mga nagtutusok sa Padre Garcia, yung pong nabibili ng tagba 20. Pagka may low bed ay tagsa 50 ang isa. Pero depende ko sa inyong pagtawad kung magkano ang bigay nila. Hindi ko lang tanda kung... Hindi ko na lang po sigurado kung magkano na po ngayon ang gayon. Gawa ng matagal na ako hindi nakakapasyal sa Padre Garcia, Batangas. Sa auction market po ng ng Padre Garcia. Ay, hindi ko na rin alam o sure kung 50 pa rin ang presyo ng lubid. So ito po ay siguro makakatulong sa inyo para kayo na yung gagawa ng mga pang-ilong. Pero hindi po ganitong pang-ilong ha. Gawa ng ito pong pang-ilong na ito ay ito po yung nasa leeg. Yan, hanggang ngayon naman po ay ayos pa, buo pa. Ayan po wari ko ay baka mga 4 na buwan na o 3 buwan nang nandyan. Wala pa hong himulmul yan. Oh. Ay yung pakikita ko sa inyo yung ordinaryong pang-ilong lang. Tsaka ito nga palang pang-ilong na ito kaparmer, hindi siya maganda kung gagamitin nyo agad sa bagong tusok na ilong. Gawa na hindi pa po marunong yung baka sa pang-ilong, pwede pong masakal yan.
at pwedeng dumugo ng dumugo din yung ilong niya. Mas maganda kung ano muna, gamitin niya pagka marunong na sa pangilong yung baka. Hindi ibig sabihin na maalam na sa tali ay marunong na rin sa pangilong. Iba ho yung sanay sa ilong, sa pangilong, at iba yung sanay sa ordinaryong tali na mahaba. Ang daming tapon ito ah. Nagugulangan na tao nitong bakang ito. Ay gutom na gutom eh. Oh. Malaki pa ho ang itataba nito. Gawa ng balat niya. Masyado pang malambi. Kung talaga makikita nyo yung mga matatabang baka, talagang sikip na sikip ho yung mga ganyan leeg dapat. Pero naman hindi payat, ibig sabihin ano pa yung kanyang itataba, malaki pa. Lalo na yung isang yun. Pari malaking baka ito. Medyo kumukondisyon na yung kanyang huli. Ayan, nakita nyo naman may korte na. Pag ako po ay nandito sa bahay, medyo umuukay ang mga baka ngayon. Pero pagka ako ay umalis, bumalik na sa trabaho, medyo tumutulis na ulit ang puwit. Oh. Sarap na sarap sa ating inihanda eh. Kadami din lang tinatapon. Pero yun naman yung itinakta ko diyan, siguro mga isang oras lang mauubos na yan. Kasi sinasaluhan ng manok, inuunahan doon sa feeds. Kailangan lagi babantayan din. Meanwhile, Yan mga farmer, so bali gumagawa po ako ng ano dito ngayon, ng stopper po ng pangilong ng baka. Pero madalas ko pong ginagamit ay ito. Ito po, ayan. Ito po ay mudguard, napakatibay po na yan. Kaso nga lang ang hirap din gawin. Madali naman siyang butasan pero mahirap mag-cut ng pabilog. Kaya ginagamit ko dito grinder. Ay kung mamano-manuhin po itong gamitin ng kutsilyo ay napakatagal. Ayan po, madami po yan. Mudguard po yan, conveyor belt. Kaya napakatibay. Nabili ko lang ho ito dun sa may taga rito sa amin. Nagagawa ng mga mudguard po ng sasakyan. Ayan, isa po ay napakatibay na klase po ng pangilong ng baka, yung stopper. Pero sa ano po, sa Padre Garcia po, ito po yung kadalasan pong ginagamit, drum. Ayan, ang kapal ho niyan ay depende po sa posisyon. Ayan, may parte po yung makapal eh. May parting manipis. Pero kahit po gayang kanipis yan, matibay na rin naman po yan. Ayan, ganyan po yung kadalasan ginagamit ng mga nagtutusok po ng ilong ng baka sa Padre Garcia sa may auction market. Ngayon kabarber, meron tayo dito mga pinagtabasan. Ito yung tinanggal ko dito sa puwitan nito. Kaya nang ito ginamit ko nga dito pansahod, dito sa gilingan ko ng saging. Dito sa gilingan ng saging, ito po yung ginagamit ko pansahod, itong drum. Kaya hinati ko. Ay di meron nga natira din eh. Ito po ay magandang gawin ding stopper. Ayan, ito po. Ayan, ganyan po kalapad. Pero para sa akin, mas maganda ka farmer kung meron pa kayo mas malapad na pang butas. Ayan, ito po yung ginagamit ko. Holso. Hindi ko po tanda kung anong sukat nito. Pero ito na yung pinakamalaki sa isang set eh. Isang set. Oh! Bumalik sa akin mukha. Ayan, 54mm po. 2 and 1/8. 54mm. Ito po yung holso, ginagamit yun sa mga pambutas po ng plywood sa paggagawa po ng mga pinto. Kahit sa hardwood po, pwede po yan. Ay maganda itong gamitin dito sa panggawa natin ng stopper ng pangilong ng baka. Yan, ang kapal ho. Ganyan kakapal. Tapos bubutasan na lang mamaya ng barena dito sa gitna. Ito po naman yung gamit kong pambutas. Ito po, ang balang ito ay 1/2. Bago pa ito. Ito ay ang katumbas ho nito ay mga kumbaga sa lubid ay numero 20 hanggang 22. Yan. Pero mas maganda ko mas malapad pa ho ng kaunti dito. Yan yung gagawing stopper. Gawa ng pag sobrang ilap ho ng baka, minsan pumapasok po yan sa loob ng ilong.
Minsan nagiging dahilan po yan ang pagkasugat doon sa loob. Ngayon pag nagsugat yan ay parang nagkakaroon ng infeksyon. Tsaka parang nahihirapang huminga yung ating baka. Kaya mas maganda, mas malapad kaysa rito. Pero ito po ay pwede na rin. Ayan. So kung meron ho kayo dyan mga drum na hindi naman ginagamit at sa tingin nyo po patapon na, pwede po yung gawing stopper. Isa po ito sa pinaka the best. Ayan, bali ngayon pakikita ko sa inyo kung paano siya butasan. Nakaapat na tayo. May apat na tayo dito. Gamit tayo ng barena tsaka holso. Kailangan natin sungkitin. Yan. Tampa. Ayan po. Meron na tayong stopper sa ilong ng baka. So yun mga kaparmer, pwede na ho natin butasan sa gitna. So ayan mga kaparmer, natapos na natin ang pagbubutas. Tsaka yung pagkakaskas ng gilid, yung anong matalas yung gilid nito eh. Ayan, makinis-kinis na.
pwede na ho itong gamitin. So ganito po yan pagka ilalagay nyo na. Sakto yan sa number 20 na lubid o kaya number 22. Yan. So, ang kagandahan dito ay magaan. Tsaka mas madaling gawin kumpara sa goma. At matibay din. Basta may power tools kayo partner, madali lang gawin yan. Mabilis gawin. Tapos pang matagalan na talaga, matibay. So yung itsura ng mga normal na pang-ilaw na ginagamit sa Padre Garcia, Batangas, ng mga nagtutusok, bubuhol lang ng gayaan, yan, stopper na yan. Ano lang ito ng drum, puwit ng drum, pero pwede rin yung mismong katawan, gano'n lang din, bubutasin lang din ng pabilog, uhulmahin ng pabilog na ganyan. Ayan, magaan siya, magaan ng ano, pag plastic magaan talaga yung ganyang stopper. So ito nga palang ganitong klase ng stopper doon sa Padre Garcia ay mabibili nyo yata ng, sa pagkakaalam ko ay 20 pesos ang isa. Pag may kasama lubid, 50 pesos yung pang-ilong, isang set na pang-ilong at saka ito. Kaya may kamahalan din. Kaya mas maganda kung kaya natin gumawa, tayo na yung gumawa para hindi na dadagdag sa gastos natin. So yan mga ka-farmer, hanggang dito na lang uli. Happy farming at God bless sa ating lahat. Ang dami nating stopper.